moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Yes, I'm ready. And yes, I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. Come now, Lord, so come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Thank you, Jesus. Oh, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, the cross before me, my hope on things above. In you, Jesus, and in you, Jesus, the best is yet to come. Oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. And oh, come on, church. Oh, sing oh, and oh, and oh, sing I know, and I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Sing it again. Oh, and I know breakthrough is coming. Do you believe that breakthrough is coming right now in this place? My God made me a promise and He won't stop. Come on, church, sing with all of your heart. I know breakthrough is coming. Come on, declare this. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't. Oh, say it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Oh, and oh, and oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing it now. Your presence is an open door. Come now, Lord, like never before. See your presence. Your presence. Come on, declare it. His presence is an open door. Let your kingdom come in us, Lord. Let your will be done, Lord. Like never before.
is coming. By faith, I see a miracle. My God. Make me a promise and it won't stop now. I want you to say it. I want you to say it like you believe it. I know breakthrough. There's breakthrough is coming. There's breakthrough. I see a miracle. My God. Make me a promise and it won't Come on, church. Sing louder as you can. I know. breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. And my God. Make me a promise and it Yeah. won't stop. I know. Breakthrough is coming. By faith, And I see a miracle. My God. Make me a promise and it won't stop now. I know. And I know. By faith, I see a miracle. My God. Make me his promise and it won't stop now. Your presence. Breakthrough. Revival. Hallelujah. Give him a shout of praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Sino po rito ngayon na naramdaman po yung presensya ng Diyos? Now you could just imagine sa Exodus po, meron pong word na sinabi ang Panginoon kay Moses. Ang sabi ng Panginoon kay Moses is this, sa holy ground, when he was standing on the holy ground, this is what the Lord said to Moses. Very specific. Sabi niya, go to Pharaoh. Alam po natin, pag sinabing Pharaoh, symbolizes the enemy. Confront Pharaoh and tell Pharaoh, let my people go that they may worship me. The reason for freedom is so that you could connect to the presence of God through worship. Kaya napaka-importante po noon yung ginagawa po natin itong flow. Sabi mo sa iyong katabi, flow. So, ang bawat isa po sa atin, ulitin ko po, sino po rito muna yung senior pastor? Nasang kamay? Para makita ko po yung kalibre na bibitawan po natin for the next 2 days. Okay? 3, 4, 5 leaders na kasama. Ayan. Palagay ko lahat kayo mga leaders. Itong next generation po ngayon. Now, ang gusto ng Panginoon sa atin ay tayo po ay maibalik sa original purpose. Bakit niya po tayo nilikha? Okay? Hindi niya po tayo nilikha para po makaranas sa mundo ng sorrow upon sorrow. Hindi niya po tayo create for sorrow. Actually, the Bible said, He carried our sorrow. He nailed it on the cross. So, bakit tayo ni-redeem? Bakit tayo tinubos? Hindi ka pwedeng tubusin ng walang dahilan. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka pwedeng tubusin ng walang dahilan. Hallelujah. Sino rito minsan nakapagsanla ng kwintas, ng earring, nakapagsanla na? Ako po nakapagsanla na po ako. Mga precious things na merong value na isanla. And then ginamit mo yung pera afterwards. Pag meron ka ng pera, yung sinanla mo, tutubusin mo at merong natubuan ka na ng Cebuana. Okay? Pero yung natubos mong alahas na yon ay muli mong ginamit. For example, isang bracelet na gold or isang earring na diamond. You start using it again. Nagsisimula kang i-display muli yung ginto na yon, yung kwintas na yon, yung diamond na yon. Nung tayo po'y nagkasala, ikaw ay naisanla. At nung ikaw ay tinubos, hindi ka tinubos para ilagay lang sa jewelry box. Tinubos ka para muling ikabit kung saan ka nanggaling. So that you and I will be displayed
for His glory. For we are created for His glory. So kaya ka tinubos para muli kang ilagay at i-display ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, napakataas ng value mo. Alam niyo po, maraming mga tao, ang tingin nila sa kanilang sarili, napakaliit ng value nila. Pero ang totoo nun, napakataas ng value. Gaano ba kataas ang value mo? Ang sabi ng Bible, you were redeemed not by gold, not by silver. You are redeemed by the blood of the Lamb. So what is your value? Your value is the death of the Son of God. Just think of that. Ang halaga mo ay kamatayan ng anak ng Diyos. Kung hindi pa nagsisink in sa iyo yan, okay, yung revelation na yan, na ikaw ay tinubos ng kamatayan ng anak ng Diyos, hindi mo i-value ng todo ang buhay mo. Bakit maraming nagpapakamatay? Because they see their value. Wala nang kwenta, wala na hat, wala nang pag-asa. Makinig ko kayo, maraming nadidepress na mga kabataan ngayon sa dami ng basura na nakuha nila sa internet. To the point na naging empty ang buhay nila. The more na tinitikman mo ang mundo, the more na nagiging empty ka. Sapagkat hindi dinisign ng Diyos ang human spirit mo at kaluluwa mo na masatisfy ng temporary thing. So the more na tinitikman mo ang temporary thing sa mundong ito, para tagpian at punuan ang spiritual emptiness, hindi mo masosolve ang puzzle. Sapagkat hindi dinisign ng Diyos na mga temporary things of this life will fill the emptiness of your soul. Hindi nakadesign nyo. Kaya habang tinitikman mo ng tinitikman ang rangya ng mundo, ang success ng mundo, sa pag-aakala mong ito ang makakapuno ng emptiness ng kaluluwa mo, you're wrong. That's the reason why Jesus said to us, pagod ka na. Kaya lang nabubulag ka ng iyong sariling success. Pagod ka na. Why don't you come to me, all of you who are tired? Tired. Hindi mo alam na pagod ka kasi nag-e-enjoy ka sa earthly success. Pero pagod ka na. Hindi mag-i-invite si Lord ng rest kung hindi niya nakikita ang kapaguran ng iyong kaluluwa. The reason why the cycle of emptiness is there, because you are not properly connected, you are not properly fueled by the life of God. That's why the invitation is rest. Come to me, all of you who are tired. Carrying what? Heavy loads. Sabi mo sa iyong katabi, ano bang bigat ang dinadala mo? Hindi mo alam bakit ka napapagod. The reason why you're tired because you're carrying heavy loads. Merong mga excess baggage yan na hindi mo naman kailangang buhatin pero binubuhat mo. And yet you are enjoying carrying it because you were deceived by your own success. Hallelujah. Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magpapadaya sa sarili mong tagumpay. Minsan nakakabulag yung tagumpay. Alam niyo yan? Kung makikita po natin na ang Bible, there is a story sa buhay lalo ni David. Nung si David ay mahirap pa lang, ha? Kung ano-ano ginagawa niya, nagdadrama siya, mukhang baliw, para lang makakain. Nakikihalo sa mga laban para lang makakain. Pero pansinin po ninyo, during that time na siya po ay nandoon na nasa proseso na kung saan papuntang
king dimension, sa kingly dimension, makikita po natin na lumalaban siya. Napatay niya si Goliath, napatay niya ang leon, napatay niya ang oso. Nakikita natin yung kanyang lakas, yung kanyang progress because nandoon yung sense of dependency niya kay Lord. Pero nung siya ay pumasok sa paghahari, dumami ang chariot, dumami ang ginto. Doon po siya nagkasala. Hindi siya nagkasala nung siya'y mahirap. Pero nung siya'y yumaman, doon po siya bumagsak. Ano nakapagpabulag kay David? Yung kanyang success. Now, pansinin po ninyo yung kanyang kasalanan, ha? Yung mas malalang kasalanan niya na ginawa niya, hindi po yung adultery. Kasi alam ni Lord na mahina ang katawan at yung sinful nature natin. Hindi po yung... Sino po rito naniniwala yung kasinungalingan dadaling ka sa impyerno? Pero bakit na-over-magnify natin yung adultery ng iba pero yung kasinungalingan natin hindi natin ma-expose? Yung kasalanan ni Satanas, inggit, envy. Nahulog siya, envy lang. Huwag nung nating maliliitin yung inggit. Biglang puputok sa loob mo yan, dadaling ka sa impyerno niya. Kasi minamaliit natin yung mga ganon. Alam mo yung matinding kasalanan na nag-react si Lord sa buhay ni David? Hindi po yung adultery. Kaya siyang patawarin. Actually, the very day na ni-expose ni Nathan, sabi ni David, nagkasala ako sa Diyos. Ang sabi ni Nathan sa kanya, and God forgave you. Pero bakit hindi nag-react si Lord ng ganon kay David? Kasi naintindihan ng Panginoon ang sinful nature ng tao. Alam niya na tayo gawa sa alikabok. Pero alam niyo kung ano masakit kay Lord? Kasi simula nung nandun pa lang siya sa pakikibaka sa oso at leon sa kanyang buhay, kasama na ni Lord si David. At alam ni Lord na ang nagbigay ng kanyang lakas para pagtagumpayan ang leon at ang oso ay si Lord. Alam niya nung napagtagumpayan niya si Goliath, hindi yun sa sarili niyang lakas. Alam niya na si Lord ang behind ng kanyang tagumpay kay Goliath. At lahat ng tagumpay niya sa bawat hukbo na kanyang kinalaban at mga armies ng iba't ibang lugar doon sa Palestine, sa Canaan, alam niya na si Lord. Pero nung siya ay dumami na ang chariot, dumami na ang kanyang military might, sinimulan niyang bilangin ang lakas ng kanyang military might. Winarningan pa siya ni Joab. Are you sure, mahal na ari, bibilangin natin to? Ano ibig sabihin ng bibilangin? Because nagsisimula ng mag-depend si David sa military might more than God. Ibig sabihin, nagsisimula na niyang ipagpalit si Lord sa kakayahan ng military might more than God. And that is called spiritual adultery. Nung nagkasalak siya kay Bathsheba, wala hong reaksyon ng Diyos. Pinatawad siya. Pero nung siya ay sumandal na sa military might at sa kanyang success, nagpadala si Lord ng isang anghel para pumatay sa Israel. Isang wasiwas na ganoon ng anghel, libo-libo na mamatay. Hanggang sa sinabi ni David kay Lord, ako na lang ang patayin mo, huwag mo nang idamay ang tupa. Hanggang sa huminto yung anghel na yon sa threshold ni Arauna. At gumawa si David doon ng altar. Binibili niya yung threshold na yun. At ang sabi niya, mag-worship ako dito kay Lord. Ibenta mo sa akin ito. Sabi nung may-ari, huwag na po, mahal na ari, gagamitin niyo pala sa worship. Hindi. Kailangan kong bilhin to. I will never give unto the Lord that cost me nothing. Sa pansinin po ninyo, marami sa chapter ng buhay natin, nung medyo mahina pa tayo, mahirap pa tayo, we are dependent on God. Pero nagsisimula na tayong malagyan ng level of success. Unti-unti tayong kinukultura nung success na yon na sumandal sa earthly success. To the point that earthly success caused us to forget
God. Kaya nag-warning po si Lord nung lumabas ang mga tao niya sa Egypt. At sinabi ni Lord, be careful. Kapag pumasok na kayo sa inyong paneled houses, baka makalimutan ninyo ako. Do not forget the Lord your God, who gives you the power to create wealth. So ibig sabihin, ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Pero ang danger doon, pag pumasok ka na sa stage na ganon, baka makalimutan mo na ang lahat ng ito, ang Diyos ang may kagagawa at hindi ikaw. Kaya sabi mo sa iyong katabi, sana wag kang mabulag ng success. Praise God. Di ba? Minsan yung success nakakabulag, yung yaman nakakabingi. Alam, wag mayaman ka, wala kang pinakikinggan kundi yung yaman mo eh. Naalala niyo ba yung communication ni Lord tsaka yung mayaman? Nag-usap sila. Sabi nung mayaman kay Lord, Lord, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang ganda nung sinasabi about eternal life eh. And then sabi ni Lord, ano ba ang nasa law? Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Anong sabi nung mayaman? Lord, bata pa ako, ginagawa ko na yan. Pansinin po ninyo, yung sumunod na statement ni Lord, kinanti na ni Lord yung kanyang sinasandalan. Ang kulang mo na lang, ibenta mo lahat ng yaman mo, tapos tumulong ka, magbigay ka sa may hirap. Alam mo, umalis yung mayaman na yon na hindi nagpaalam kay Lord. Bakit? Hindi niya maipagpapalit yung sinasandalan niyang idol. Tinawag niyang Lord si Lord, pero hindi niya maipagpalit yung kanyang tunay na Lord. Ano yon? Yung kanyang yaman. Kaya ano sabi ni Lord? Napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Hello? Bakit daw mahirap? Kasi nakultura sa'yo ang isang source of strength na hindi si Lord, kung hindi yung pera. That's why we cannot serve God and money. Makinig ko kayo mga kapatid, hindi po masama ang pera. But if you elevate money as a source of everything more than God, yan ang danger. Alam po natin yan. Kaya gusto ng Panginoon na tayo po ay maibalik sa dating original na tayo po ay govern ng langit, dictated by heaven. Everybody say, dictated by heaven. Everybody say, regulated by eternal. Kasi na-disconnect tayo sa eternal, hindi na yung walang hanggan ang nagdidikta o nagre-regulate ng ating physical life. What regulate our physical life? Yung orientation ng mundo na kailangan mo ng pera. Sa perspective ng mundo, kailangan mo talaga ng pera. But listen mga kapatid, saan sa poor gospel na si Jesus Christ, ang kanyang decision at ang kanyang buhay ay nakabase doon sa pera? Bigyan niyo ko isang verse. 33 years of His life. Give me one verse na nagpapakita ng greed sa temporary things at inelevate ni Jesus Christ ang temporary things, especially money, para mabuhay ka dito sa mundong ito victoriously. Meron ho ba kayong nakita? Ilang beses mo nang nabasa ang Matthew, Mark, Luke, and John. Makikita natin yung buhay ng Panginoon in that 3 years na kasama niya ang kanyang mga alagad. Wala akong nakita ni isang verse na naamoy kay Jesus sa ating Panginoon ng greed. Nung siya ay nag-preach, hiniram niya lang yung podium na bangka ni Peter. Hiniram niya yon. Wala siyang kabang, wala siyang property dito sa earth. Pagdating sa bahay, nakikitulog lang kay Lazarus. Pero sa atin, gusto natin may bahay na, gusto pang dalawa, gusto pang palakihin. Hello? So, ano ibig sabihin nito? Bakit nabuhay si Jesus at nagkatawang tao rito sa mundong ito? Nagkatawang tao siya para i-model kung ano ang standard na inaasahan ng Diyos sa pagkakalikha sa atin bilang tao.
So kung si Jesus ang standard, nasan tayo? Layo minsan. So wala tayong may magnify for the next 2 days kung hindi maabot natin ang standard. Si Jesus. That's why God has a work of divine restoration. Gusto niya tayong i-restore sa original purpose. So that all of us will glorify God in our generation. Na kaya nating magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, sa ating henerasyon. At sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mabibilanggo ng pagkabisi sa mundong ito. Alam niyo kung bakit? Kasi sa sobrang pagkabisi natin sa mundong ito, hindi natin napapansin. Okay, makinig kayo. In the name of responsibility. Di ba? Halimbawa, nanay, tatay, responsable silang mag-produce financially. Totoo po yan, walang problema po yan. Alam niyo, ganun din naman si Peter eh. Nung namatay si Jesus ng 3 taon, 3 araw, nawala siya ng 3 araw, 3 years kasama ni Lord si Peter. Hindi namangka si Peter for 3 years. Pinakain ni Lord. Supernaturally provided. 3 years, hindi namangka, hindi nang huli. Walang isda. Pero nakatikim siya ng multiplication of bread ni Jesus. Nakatikim siya ng pera mula sa isda, pambayad sa tax. Nakatikim siya paano lumakad sa ibabaw ng tubig. So for 3 years, he was supernaturally provided kasama ang 12. Pati yung tax collector, sila Matthew, sila Dr. Luke, mga kumikita ngayon, doktor, tax collector, ang lalaki ng mga pera niyan. Pero sila po ay sumunod, iniwan lahat. Di ba sabi ni Peter, Lord, iniwan namin lahat at sumunod sa iyo. Pero nung namatay si Lord ng 3 araw, lumabas kung ano yung tinatago ni Peter sa kanya. Sabi niya, 3 araw na, walang pagkain. Gutom tayo ba? Babalik ako sa bangka ko. Ano itinuloy niya? Ang itinuloy niya, yung itinuro ng bangka sa kanya nung hindi pa na niya nami-meet si Jesus. Sana ang itinuloy niya, yung itinuro ni Jesus 3 years. Ba't hindi niya itinuloy? 3 years siyang tinuruan. Kumain siya 3 years, hindi dahil sa sarili niyang lakas at bangka. Natikman niya ang supernatural provision ng resources ng kaharian. Ba't hindi niya itinuloy? Pwede naman niyang ituloy. Pero bakit ang itinuloy niya yung itinuro ng bangka? Kasi mas malalim ang ugat nung itinuro ng bangka kaysa yung ugat na itinuro ni Jesus Christ patungkol sa kaharian. At nung nag-resurrect na si Jesus, huling-huli si Peter, bumalik sa dati. Kasama pa si John. Alam niyo, nung nag-meeting sila, hindi naman pinatatanggal ni Lord yung bangka. Meron ba yung sinabi? Peter, tanggalin mo na yung bangka. Hindi ganun ang words nila. Ang sabi niya kay Peter, Peter, mas mahal mo ba ako kaysa sa bangka mo na pwedeng bumuhay sa'yo temporarily? Mas mahal mo ba ako sa bangka mo, sa sagwan mo, sa net mo na pwedeng humuli ng isda? At pag nabenta yung isda, makakabili ka ng pagkain, makakabili ka ng kape, makakabili ka ng tinapay, ng damit, makakapagbayad ka sa tuition fee, at yung pinaghihirapan mo dyan sa pangingisda mo, makakapagbayad ka ng bill sa kuryente at sa tubig. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi sinasabi ni Lord na, iwan mo na yung bangka mo. Wala akong nakitang gano'n na communication. Ang sabi niya lang, mas mahal mo ba ako kesa sa bangka mo? Sige, i-simplify natin. Mas mahal mo ba ako kesa sa trabaho mo? Mas mahal mo ba ako kesa sa negosyo mo? Hindi naman niya tinatanggal na magnegosyo ka.
Ang sinasabi niya, mas mahal mo ba ako? Dahil kung totoong mahal natin si Lord, hindi natin po pwedeng i-abandon ang mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano yon? Sabi ni Lord, pwede mo bang pakainin yung aking mga tupa? How many believe that serving God is a privilege? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na, alam mo, isa sa masakit kay Lord, tinuruan si Peter, and yet, ang in-apply niya, yung itinuro ng bangka. Ang binalikan niya, yung itinuro ng bangka sa kanya, paano mabuhay physically. And yet, 3 years siyang lumakad supernaturally, tinuruan na buhay for 3 years na ang nag-supply ay resources ng kingdom. Yung added unto you, reality sa kanila. Sa atin, hindi reality yun. Minsan, ang liit lang ng porsyento ng added unto you sa atin eh. May kasamang lakas natin eh. Sa kanilang wala talagang totally, walang lakas eh. Walang galing sa bangka, walang galing sa pagiging doktor, walang galing sa pagiging tak. Dahil iniwan nila lahat yun eh. 3 years, natikman nila ang resources ng kingdom. Yung added unto you, totoong-totoo sa kanila. Hello? Kaya, nung bumalik si Peter, pansinin po ninyo, nung nabaptize ng Holy Spirit, makikita natin, hindi na niya binalikan yung bangka. Bakit? Na-realize niya na yung pag-ibig niya kay Lord will sustain him. That's why the greatest thing is love. There 3 will remain, faith, hope, and love. But the greatest of it is love. Alam niyo, sa last days, pag hindi tayo nag-ingat, pwede tayong hulihin, i-capture ng mundo ng indirect competition sa mundo. To the point, nakikipag-compete tayo sa mga tao na walang relasyon kay Lord. How do we compete? We compete in their levels. We compete into the system of the world. Hindi mo napapansin na mas mataas ka. Bakit? You are citizen of the kingdom. And yet you compete as a citizen of the kingdom to the people of the world, that the world na kinalalagyan nila ay nasi-shake. But the kingdom that you receive is a kingdom that cannot be shaken. And yet, we are infected by worry and fear. Tayo po ay nai-infect ng pag-aalala at takot. That's the reason why, kung si Peter nag-backslide, nakaranas ng panlalamig. Sabi ni Jesus, nag-prophesy siya sa Matthew 24, totoong-totoo na ngayon ang chapter 24 ng Matthew. Kumakapal na ang dilim, nanlalamig na ang mga tao, iniiwan na ang first love, nagiging lukewarm na ang mga Christian, nagiging digital na, wala nang dalang Bible ang mga tao. Nasaan na ang Bible nila? Nasa mga computer at laptop na ang Bible nila. Dati, nung panahon namin, pagka nagde-devotion kami sa Bible, lumuluha kami, nakikita namin yung luha namin pumapatak doon sa pages nung Bible. Lumalaki yung basa no. Pero ngayon, wala nang luha habang nagbabasa ka. Wala ka ng Bible. Dati pagka yung Bible mo naiwan, tarantan-taranta ka. Yung Bible ko. Bakit? Kasi hindi ka makaintindi ng ibang Bible. Pag binasa mo yung ibang Bible, parang hindi mo naintindihan. Kasi doon sa na-develop mong Bible, ang daming mong ginuhit, ang daming nag-rema sa'yo.
Ayaw mong gumamit ng bagong Bible kasi pag gumamit ka ng bagong Bible, parang hindi ka nakikipag-usap si Lord sa'yo. Pero yung luma mong Bible na iniiyakan mo, ang dami mong guhit, ang dami mong notes, ang dami mong rema na nakuha, ayaw mong pakawalan. Bakit? Masarap basahin yung lumang Bible. Pero ngayon, yung pong mga tao sa sobrang busy, wala na pong memory verse. Wala na pong time para mag-meditate sa Word. Kaya ang sabi niya kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Huwag ka muna mag-abroad, ha? Bakit? Yung cell group ko, lagaan mo muna. Sabi ni Peter, yes, Lord. Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Huwag ka muna masyadong busy. Bakit? Yung worship team mo, kita mo, hindi buo. Hello? Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord, alam mo. Yung gawain ko, itaas mo, i-upgrade mo. Alam nyo, 3 beses, tinanong ni Lord si Peter, Peter, mahal mo ba ako? 3 beses. Hanggang sa naalala siguro ni Peter, 3 beses niyang tinatuha si Lord. Mangiyak-ngiyak na siya, Lord, alam mo naman ang puso ko. Ikaw ang nakakakilala sa akin. Hallelujah. Alam mo, Peter, hindi ko naman tinatanggal yung pagiging responsable mo sa pamilya mo eh. Hindi ko naman tinatanggal yung pagiging negosyante mo. Ang gusto ko lang malaman, mas mahal mo ba ako kesa dyan sa sinasandalan mo ngayon? Dahil kung mas mahal mo ko, wala akong kaagaw sa pag-ibig. Alam niyo, bukong-buko si Peter eh. Kung mahal niya si Lord, dapat hindi siya nag-backslide eh. Pero bukong-buko na siya. Alam niyo, nung sila'y nanguhuli, si Jesus mismo ang nagsimula ng communication. Peter! Actually, hindi Peter ang sinabi niya. Mga anak. Sabi niya, mga anak! May huli ba kayo? Sabi ni Peter, wala. Wala! Bakit wala? Kasi hindi niya naintindihan si Jesus yun, kaya lang hindi niya na ma-discern ang boses ni Lord kasi nasa state of backsliding. Alam niyo, pagka nasa state of backsliding ka, nangungusap na si Lord sa'yo, kinukumusta ka ni Lord. Kumusta na dyan? May huli ba sa pagbabackslide mo? Wala! Eh, ano makukuha mo sa pagbabackslide? Wala. Lumayo ka eh. Pero mo, nasa backsliding state. Tinuro pa ni Lord kung nasaan yung resources. Ihulog niyo yung net niyo sa kanan. Di ba? Saan ka makikita ng ganyang napaka-sweet na Panginoon? Nasa backsliding ka na, tinuturo pa nasaan yung provision. Nung nag-backslide ka ba, ginutom ka ba ni Lord? Hello? Hindi, di ba? So, anong ginawa nila dyan? Sumunod naman sila. Hinulog nila yung kanilang net saan? Sa kanan. Ano English ng kanan? Ano English ng tama? Right. Sabi niya, ihulog nyo ang yung net sa right, sa tama. Bakit? Kasi nasa mali kayo. Ihulog nyo ang yung net nyo sa kanan. Bakit? Kasi nangangaliwa kayo eh. Ang lahat ng nagbabackslide, nangangaliwa. Sabi mo siyang katabi, itigil mo na yung pangangaliwa na yan. Yeah? Praise God. Pero simpleng conversation na gano'n, makikita mo. O nga, tagal kong nangangaliwa, kaya pala wala akong blessing dito. Nangangaliwa ako. Nung hinulog sa kanan, itinama. Sumunod.
paghatak nung net, di nila mahatak sa sobrang bigat eh. Di ba? Mapapansin nyo si John, na-discern niya. Sabi niya, parang ganito yung unang meeting namin kay Lord ah. Ito yung unang meeting namin, ang dami naming huli. Naalala niya, sabi niya, ganito yun. Sabi niya, Kuya Peter, naalala ba yung unang meeting natin kay Lord? Ganito yun, dami nating huli. Si Lord yun! Alam niyo, si John ang nakadiscern, hindi si Peter. Kasi yung position ni John kay Lord, laging nakayakap. Kaya mas madali niyang na-discern na si Lord yun. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time, sa sobrang excited ni Peter, nagsuot ng tunic. Alam mo yung tunic, yung balabal? Tapos saka siya tumalon at lumangoy. Anong epekto nun? Nagsuot ka ng makapal na kumot pagkatapos lumangoy ka. Madali ba lumangoy o mahirap? Alam niyo, minsan di na nakakapag-isip yung taong backslider. Minsan wala na sa katinuan ng pag-iisip. Kaya nag-isip si John, bakit siya tumalon? May bangka naman kami. Buti si John may wisdom. Nahawakan niya. Hanggang sa si Peter pagod na pagod. Parehas naman silang nakarating doon. Pero pagdating nila doon, nag-iihaw na si Lord. Doon pa lang nanguhuli ka ng isda, pero si Lord, pinagluluto ka na. Napaka-sweet ni Lord. Durin mo, papalapit ka pa lang, bumabalik ka pa lang kay Lord. Gutom na gutom ka doon. Pagdating dito, meron ng luto na isda para sa'yo. Di ba parang prodigal son, pagbalik niya, merong piyesta. So bakit nagugutom ka? Di ba? Naintindihan mo na. Di ba? Ano nagpabalik doon sa prodigal son? Sabi niya, sa bahay ng aking ama maraming pagkain. Nung siya'y umalis sa ama, gutom. Gutom. At ang tinutukoy na gutom doon, na hindi lang physical na gutom, kundi spiritual na pagkagutom. Tapos nung kumakain na sila ron, nagsalita na si Lord, bigyan naman ninyo ako ng huli nyo. Bakit humingi pa siya? Kasi hindi niya winawalang kabuluhan yung labor mo. Your labor in the Lord never be in vain. So anong nangyari? Sa pag-uusap nila, saka pa lang sinabing, mahal mo ba ako? Alam mo, Peter, huwag natin pag-usapan yung nakaraan. Sa prodigal son, sasabihin niya pa lang yung kanyang dapat sabihin. Hindi niya na nasabi, correct? Ang ibinigay kaagad ng ama sa kanya, yung future, ibinalik kaagad, nirestore kaagad kasi bumalik siya. Wala silang pinag-usapang nakaraan. Si Lord, nung nag-uusap na sila ni Peter, ni Lord, walang pinag-usapang nakaraan. Bakit? Kasi bago pa itatwa ni Peter si Lord, sinabi na sa kanya, ganito gagawin mo. So there's no need to discuss yung mga bagay na alam naman ni Lord na nangyari na. Hello? So very emotional yung scenario na yon. Ano yung sabi ni Lord kay Peter? Peter, huwag na tayong maghalongkat pa ng mga nakaraan. Huwag na tayong maging historical. Huwag na nating ibalik pa sa isipan ang mga samaan ng mga loob at mga sugat na emosyonal. Meron lang akong gustong sabihin sa iyo at liwanagin. Sabi ni Peter, ano yun, Lord? Sabi ni Lord sa kanya, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako, Peter? 3 beses niya sinabi. Peter, para maintindihan mo ang gusto kong sabihin, makinig ka. Kakantahan na lang kita.
At yung kanta ay ito. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Alam mo, minsan nakakalimot tayo kay Lord. Sabi ni Lord, masakit man sa damdamin. Sabi ni Lord, akin pa ring titiisin. Mga lumipas na prayer meeting at pagsamba mo sa akin. Sabi ni Lord, lahat ng to ay biglang nagbago at naglaho pag backslide mo, anak ko. Ngunit saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Nasasaktan man ng aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, anak. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ano? Umiiyak si Peter. Sabi, Lord, sorry, nasaktan kita. Alam mo, kung titignan mo yung storya na yon, alam ng Panginoon may destiny ka. And God wants to recover your destiny. God wants to put you into that calling. God wants you to be established in intimacy and in that love. God wants you to be established doon sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. God wants you to be an vessel of expression of His love in this generation. God wants you to become a vessel of His voice in this generation. Because He called you. Dahil tinawag ka ng Panginoon. At gusto Kanyang gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. But somehow, this generation, inatake tayo ng so much distraction at nawala tayo sa alignment ng ating pong unique function in the kingdom. To the point, meron pong mixture sa puso natin. Minsan sumasandal tayo sa ating mga bangka. Minsan sumasandal tayo kay Lord. At ang gusto ng Panginoon sa atin, totally, mag-mature tayo at makasandal sa ating Panginoon. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Pag sinabing poor, hindi po poor in finances. Ibig sabihin po ng poor in the spirit is those people who matured in depending on God. Na nag-mature sila sa pagtitiwala at yung confidence nila wala na sa bangka kung hindi na sa Panginoon na. And because of that, you are able to carry and demonstrate the kingdom of God sapagkat ang Panginoon ang iyong confidence. Na ang lahat ng natutunan mo kay Lord, you are able to continue. At ang sabi ng Panginoon kay Peter at sa lahat ng kanyang mga disciple, if you believe in me, the works that I do, you shall do also, and even greater things than this. I want you to lift your hands right now. Lift your hands right now. In the name of Jesus right now. Hallelujah. Before we got to break, right now, kausapin natin ang Panginoon. Lord, right now, close your eyes and begin to be released in that consciousness of the Spirit.